Balita sa showbiz, Shaira Diaz sumailalim sa laparoscopic appendectomy. Bakit nga ba ito ginagawa? Ano ang appendicitis at kailan dapat operahan? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Sa isang Instagram post, ibinahagi ng aktres at morning show host na si Shaira Diaz na siya ay nagkaroon ng pamamaga sa kanyang appendix. Ayon pa sa kanya, ang nakuha sa kanya ay triple o higit pang mas malaki sa normal size ng appendix at mabuti na lamang daw at hindi ito pumutok. Nagpasalamat naman siya sa kanyang medical team at naging successful naman ang kanyang operasyon. Okay, pag-usapan po natin itong tinatawag na appendix. Makikita po ang appendix sa ating right lower quadrant ng ating abdomen. Simple lamang po ang nangyayari sa appendicitis pero po pwede itong lumala. Po pwede pong nagkakaroon o mayroong dumi na nakaharang at hindi makalabas ng maayos kaya namamaga yung appendix. Kapag ka ito ay namaga at na-infect, po pwede pong pumutok at maging delikado kapag ka kumalat ang bakterya sa abdominal cavity at magdulot ng tinatawag na peritonitis. Ito naman peritonitis ay siyang maaaring magdulot ng mga tinatawag na life-threatening conditions or complications. So ang tanong po natin, ano ang nararamdaman ng mga taong nagkakaroon ng pamamaga ng appendix at kailan dapat ito tinatanggal? Okay, ganito po yan. I-gamify natin ito. Mayroong mga signs and symptoms to watch out for kapag ka ang pinag-uusapan ay appendicitis. Ang gagawin natin, bibilangan ninyo ang points na sasabihin ko at maglalagay tayo dito ng point counter dito sa bandang itaas. Okay, para sa mga signs o yung mga na-oobserbahan ng mga doktor. 2 points kapag ka mayroon kang pananakit sa right lower quadrant kapag ka ito ay pinindot ng iyong doktor. Again, dapat pinipindot ng examiner. 1 point naman kung ikaw ay mayroong lagnat. 1 point din kung mayroong tinatawag na rebound tenderness. Ano yun? Ibig sabihin, kapag ka pinisil ang tiyan sa right lower quadrant, mayroon parang humahabol na pananakit kapag ka tinanggal ang pagkakapisil. Pagdating naman po sa mga sintomas, 1 point kapag ka ang pasyente ay nasusuka at nagsusuka. Another point kung nawala ng gana ng pagkain. Another 1 point din kung nagsimula sa pagkakaroon ng vague pain sa tiyan sa palibot ng inyong pusod, nawala ito at lumipat o nag-migrate sa right lower quadrant. Another 2 points naman kapag ka nagpakuha tayo ng complete blood count at nakita natin na mataas ang inyong white blood cell. At another point din naman kung more than 75% ay neutrophils. 5 points pataas sa inyong counter, posible pong appendicitis ito ayon sa Alvarado score. At 9 points and above naman ay definitive appendicitis. Again, ito po ay ayon sa Alvarado score. Kapag ganyan ang mga puntos na nakuha ninyo, pinakamainam na magpakita na kayo sa emergency room para mabigyan kayo ng surgeon ninyo at ng mapa-opera na. Kung mapapansin din po ninyo, ang sabi ni Shaira, siya ay sumailalim sa tinatawag na laparoscopic appendectomy. Ibig sabihin, gumamit tayo dito ng scope o mga camera para tanggalin ang appendix. Isa itong approach para hindi masyadong nakikita o hindi masyadong halata yung mga incision o mga hiwa sa tiyan kapag ka nagsasagawa ng appendectomy. Ang isang pamaraan kasi ay yung open o yung conventional appendectomy kung saan humihiwa sa tagiliran o dito sa may bandang tiyan. Siyempre, hindi ka na masyadong makakapag-swimsuit kung meron kang hiwa dyan, medyo mahihiya yung iba. Pero kung katulad nito na ang kliyente natin ay celebrity, ang marapat na gawin talaga ay laparoscopic nga naman para hindi masyadong halata. Isang tanong, ang mga buto-buto ba daw ng gulay at prutas tulad ng sa kamatis ay nakakapagdulot ng appendicitis? Ang sagot po ay hindi. Masyado pong maliit ang mga buto ng kamatis para magdulot ng pagbabara sa area na yan at magdulot ng pamamaga ng appendix. Common appendicitis sa mga edad 10 to 30. Meron din iba pang mga pamamaraan para matest, o pwede niyo pong gawin ito. O pwede kayong humiga, umubo habang tinatakpan ng bibig at kapag sumakit ang right lower quadrant sa pag-ubo, po pwedeng sign yan ng appendicitis. Again, po pwede. Ang tawag dito, Dunphy sign. Po pwede rin pong pahigain ng pasyente, pisilin sa lower left hand side or sa lower left quadrant. Kapag sumakit sa right lower quadrant, positive ang tawag dyan, Rovsing sign. Pero again, sabi nga natin, huwag magsa-self-diagnose. Pumunta sa doktor kung kinakailangan at ang sabi nga ni Shaira, always listen to your body and see a doctor when something feels off. Huwag babaliwalain. At paano? Yun lang for now. Kay Shaira, please get well. Sana po ay may natutunan kayo. See you next time. Ingat.